So yung passage natin, makikita natin sa Romans chapter 11, verse 36. Pero kunin po natin doon sa pinaka-context mula sa 33. Kasi yun po yung para makuha po natin yung kabuuan ng passage. Pero ang pagpofokusan po natin yung verse 36. Ayan, Romans chapter 11, verse 33 hanggang 36. Kung nandiyan na po kayo, sabayan niyo po ako. Sabi rito, 33, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang makapagbibigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? At 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya or para sa kanya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. So kumbaga napakadali lang. Sa English, sabi ng verse 36, for from Him, through Him, and to Him are all things. So, kumbaga, yun po yung pinaka-pagfofokusan natin today. Yung from Him, through Him, and to Him. Mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. So, tandaan niyo pa yun. Madali lang tandaan yan. Para ano lang yan? Past, present, tsaka future tense. So, kung magaling kayo sa English, gets nyo na kagad yan. So, konting background. Ano ba yung pinatutungkulan ni Paul dito sa Romans chapter 11? So, dito po kasi, conclusion na to eh. Kasi pag tinignan niyo po yung pinaka-outline niyan, ang tinutukoy ni Paul is tungkol dun sa Israel, sa Jerusalem. So kung familiar po kayo sa bansang Israel, alam ko po, sikat siya nung nakaraang taon sa mga balita. So depende na lang po kung anong balita yung naririnig nyo. Pero kung titingnan po natin, ang isa sa pinag-ugatan ng pananampalataya na meron tayo mula sa Jerusalem, mula sa Israel. Kasi ang ating po Panginoong Hesus ay Hudyo at siya po ay Israelita. Nakalagay naman po yan sa Bible at sa mga prophecy. So dito, sinabi ni Paul, nung tinuturo niya tong Romans chapter 9, 10, 11, pinapaliwanag niya yung karunungan ng Diyos. Pinapaliwanag niya yung hindi masukat na kaalaman ng Diyos. Kasi bakit? Kasi though si Jesus, ang ating po Panginoong Hesus, ay galing sa bayan ng Israel, pero nireject siya ng mga Israelita. And hanggang ngayon, pagka pumunta po kayo ng Israel, so kung may chance na makapunta kayo doon, karamihan po ng mga Israelita, nire-reject pa rin si Jesus. Kasi bakit? Kasi ang paniniwala nila, si Jesus that time, hindi naman talaga yun yung Messiah nila. Hindi siya yung tagapagligtas, kasi during ng time ng mga Romans, ang inaantay ng mga Hudyo, someone na politically powerful, na magpapalaya sa kanila saan? Sa pagkaalipin sa bansang Romano. Pero ang pinadala ng Lord, hindi pala isang hari na magpapalaya sa kanila. Hindi lang sa kanila, kundi sa lahat pala ng tao. Magbabayad ng ating mga kasalanan, magpapatawad sa ating mga kasalanan, magbabayad ng kabayaran na kailangan nating bayaran sa harapan ng Diyos. Kumbaga, hindi lang siya basta hari na para sa mga Israelita, pero magiging hari din pala ng lahat ng tao. And yung kasi inaantay ng Israel, hanggang ngayon, nire-reject nila si Lord. And dito, pinapaliwanag ni Paul na dahil sa pagmamatigas, ito yung sa gusto ko maintindihan nyo eh. Dahil sa pagmamatigas ng ulo ng mga Israelita, ng mga Hudyo, inalaw ng Lord na yung kaligtasan ma-extend hanggang sa atin. So sa ating mga hintil or sa ating mga hindi Hudyo. Meron po bang Hudyo sa inyo? Wala naman Legit naman na Pilipino yan Kasi sa atin daw po it's either half Filipino, American, Chinese, o baka mukhang inchik lang yung katabi mo na yan, mukhang Koreano. Pero siguro, di ko alam, baka meron sa inyo, nagtatago lang pala na Hudyo rito, Pero sa kanila po kasi mahalaga na yung mga Israelita, yung mga Hudyo, mahalaga po sa kanila yung salinlahi, yung lineage. So tayo, hindi po tayo part ng bayan ng Diyos, pinili ng Diyos, nung Old Testament pa po, ng ancient times. Pero yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos na extend sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga po 'di ba ang pananampalataya natin or ang religion natin kilala bilang Christianity. Kasi saan nagmula 'yon? Kay Jesus sa kanyang mga disciples. Ngayon balik tayo dito. O sabi ni Paul, hindi naman ibig sabihin dahil sa pagmamatigas ng ulo ng Israel, nireject nila si Jesus, hindi na sila bayan ng Diyos. Bayan pa rin sila ng Diyos.
Sabi pa dun sa verse 29, kung babasahin niyo pa dun sa pinakataas, sabi, but the gifts and calling of God are irrevocable. Yung pagkatawag tsaka kaloob daw po ng Diyos, hindi niya binabawi, hindi niya dinedenay, hindi niya tinatanggal. So kung ang bayan ng Diyos, ang Israel, sila pa rin, hanggang sa dulo ng panahon, sila pa rin. Pero dito, sinasabi ni Paul, yung pagmamatigas ng ulo ng mga Israelita, panandalian lang. Darating yung time, makakilala din sila kay Lord. Darating yung time, ipaparealize sa kanila ng Diyos yung ganong mga bagay. Bakit? Kasi kailangan, bayan pa rin sila ng Panginoon. Di naman sila itinatakwil ng Panginoon eh. Kahit matigas yung kanilang ulo. Tinan mo yung katabi mo na yan, matigas ba yung ulo niyan? Di ba? Di ba minsan ganun sa bahay, sa mga magulang, kahit gaano katigas ng ulo ng anak, anak pa rin, di ba? Tinakwil na ba kayo ng nanay niyo? Kumatahan kayo ba? Tinakwil na kayo ng nanay niyo? So sabi, apakatigas ng ulo mo, di nakita anak kahit kailan. Di ba? Wala naman siguro na kahit paano, no? Pero may kita kasi natin, di ba? Ganoon din ang Israel, ganoon din ang Diyos sa Israel. Though matigas yung kanilang ulo, pasaway sila, pabalik-balik sila sa kasalanan, up until now, reject nila si Jesus, na tanging daan ng kaligtasan, yung tanging Messiah, yung tagapagligtas, hari na kanilang inaantay, reject nila, hindi pa rin sila dinidinay ng Lord. At sabi ng Lord dito, sa pagbinasa niyo po yung context nung chapter 11, may kita po ninyo na hindi pa rin sila nire-reject ng Lord. At the same time, sa huling-huling panahon, makakakilala yung Israel. And tatanggapin nila si Jesus at mananampalataya sila mula kay Lord. Now, siguro yung pagiging Hudyo ni Jesus or pagiging Messiah niya, bakit siya? Siguro sa ibang topic na lang. Pero isang bagay lang po yung malinaw. Si Kristo, ang ating pong Panginoong Jesus, ay Diyos, anak ng Diyos, tunay na tao, nag-exist noon, namatay para sa ating mga kasalanan at tinubos tayo. Yun po yung pinakamalinaw doon. Kung pag-uusapan kasi natin yung salinlahi ni Jesus, bakit siya naging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So kulang yung 39 minutes dito sa timer ko. Baka magiging 39 minutes and 1 hour tayo. Pero yung title po natin, sabi rito, it is God, not I. Yan. So doon sa passage natin sa English, sabi doon, di ba, sa Romans 11 verse 36, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. So ito po yung gusto kong maintindihan ninyo. Lahat po ng bagay galing kay Lord. Lahat po ng bagay ang nagsusustain si Lord. At ang lahat ng bagay ay patungo at babalik pa rin kay Lord. So ulitin ko po ang lahat po ng bagay, hindi lang bagay lahat ng creation, lahat po tayo galing kay Lord. At lahat tayo nasusustain, nananatili dahil kay Lord. At lahat po tayo ay babalik din kanina po kay Lord. So yun po yung pag-uusapan natin. Ngayon gusto ko po kasing maintindihan nyo, dito sa context, sinasabi ron, napakadakila ng karunungan ng Diyos. Kaya di ba sabi ko kanina, napaka-blessing yung blessing. Kung ang definition natin ng blessing is yung mga bagay na magaganda lang na nangyayari sa atin, baka nagkakamali tayo. Baka minsan, inaalaw ng Lord na dumaan tayo ng mga pagsubok, ng mga hindi magagandang bagay. Bakit? Para din sa Kanya pong kalawalhatian, para din po sa Kanyang karangalan. And alam niyo po, pag naintindihan niyo yung karunungan ng Lord, bakit inaalaw ng Lord yung mga ganong bagay, hopefully, ma-amaze po kayo sa Panginoon kung paano niya inaalaw lahat ng bagay. Kasi sa totoo lang po, kulang yung isang oras na preaching, kulang yung minsan 45 minutes, minsan 2 hours na Bible study para maintindihan natin fully yung Biblia. Kaya nga yung pag-aaral ng Bible, it takes a lifetime. Actually, kulang pa nga yung lifetime para maintindihan natin yung ginawa ni Kristo, ginawa ni Jesus para sa atin. Tapos minsan, tutulugan pa natin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog ngayon. So, point 1, sabi rito, isa po sa pinakaunang kailangan natin maintindihan, Christ is the source, not you. Ayan, sabi mo sa katabi mo, si Lord ang pinagmumulan, hindi ikaw. Kasi bakit? Since magsisimula yung bagong taon, ano po ba madalas ginagawa natin pag bagong taon? New Year's resolution. Tama? Sino po nagsulat sa inyo ng New Year's resolution? Meron po ba naging New Year's resolution? Buti wala na, no? Sino po yung nagsusulat sa inyo ng mga goals? Halimbawa, this year, ang goal ko, ang target ko, ayun. Thank you dun sa isang nagtaso sa likod. Ayun, may dalawa pa, may tatlo. Ayun, may mga goal kayo this year, ano? Sabi ko po sa Matimbo nung last Sunday, last Sunday ng December, sabi ko, kahit isang goal lang this year, magkaroon kayo ng isang goal. Kasi bakit?
Kasi alam nyo kung saan patutunguhan yung buhay nyo. Pero in reality po, minsan, kahit sa sobrang dami nating goal, pag tungtong ng year end, tinignan mo, na-achieve ko ba tong goal na to? Di ba? Minsan, hindi eh. Minsan, iilan lang ah. O minsan, baka wala kang goal this year, kaya pag tungtong next year, this year, pag end ng this year, ano ba nangyari sa buhay ko? Parang wala naman ata nangyari sa buhay ko. So minsan ganon. Pero sabi ko po kahit paano, magkaroon lang kayo ng isang goal. Halimbawa, this year, ano po yung goal ninyo? Ano po yung gusto ninyong ma-achieve? Sa career, sa family, saan pa? Sa pananampalataya ninyo. Kasi bakit? Kasi napakahalaga po na maintindihan ninyo na meron kayong pinapatunguhan. Hindi lang po tayo basta sumasabay dun sa agos ng ilog or sumasabay lang tayo sa agos ng mundo. Hindi po ganun. Isa pong mananampalataya, especially yung tunay na alagad ni Kristo, tunay na disciple ni Jesus, hindi po siya basta sunod lang sa agos. Kumbaga, sabi nga doon parang kina-counter natin yung flow. Kumbaga, hindi tayo sumusunod dun sa agos, pero kakaiba tayo sa agos or sa takbo ng mundo. At sabi dito, gusto ko pong maintindihan nyo ngayon na pag nagsisimula ang taon, lahat po ng bagay na meron kayo, ang pinagmumulan po si Lord. Amen po? Bakit? Kasi minsan naalala niyo po ba yung nag-viral na post? Sabi doon, hindi ko maalala kung achiever ba yun o nag-take ba siya ng something na board, tapos pumasa siya. Tapos sabi niya, hindi niya raw maintindihan bakit ang mga tao kapag nakaka-achieve ng something na maganda, ang lagi nilang sinasabi doon sa bandang dulo, to God be the glory. Sino pa na-experience niya ng ganun, di ba? Yung halimbawa, pumasa ako ng board, tapos pinakadulon-dulo, to God be the glory. O kaya halimbawa, nakakuha ka ng certificate sa school, nakalagay sa dulo or sa story mo, to God be the glory. Sabi nung nag-post na yun, hindi ko maintindihan bakit lagi daw kinokonik kay Lord. Hindi naman daw si Lord yung nag-aral. Hindi naman daw si Jesus yung nag-take ng exam. Pero bakit daw laging kinokonik kay Lord? Gusto ko pong maintindihan nyo na kanino ba galing lahat ng bagay? Kung sasabihin natin na hindi, ako naman nag-take ng exam, ako naman nagpakahirap ng karir ko, ng trabaho ko, ng buhay ko, lahat ng achievement ko, ako naman gumawa nun. Tama. Di ba tama naman? Di ba, hindi naman siguro parang divinely bumaba si Lord dito sa atin tapos bigla siya yung gumawa. Tama naman, di ba? Tayo yung nagpakahirap, tayo yung gumawa nun. Pero ito po yung tatanungin ko sa inyo. Kanino ba galing yung karunungan? Kanino ba galing yung kalakasan? Kanino ba galing yung biyaya na natatanggap natin sa araw-araw? Bakit natin nagagawa yung mga bagay na yun? Di ba? Tanungin ko po kayo, kanino galing? Sa sarili ba natin? Meron bang sabi ng Bible, meron bang isang tao na kayang pahabain yung kanyang buhay kahit na isang araw lang? Kayo po, sa palagay nyo, kaya? Minsan sabi nung isang pilosopo, sabi niya, sabi natin yung motor. Sige, yung motor. Sino gumawa ng motor? Ay, hindi, wag na lang motor. Bumbilya. Sino ang kilala nating father ng bulb? Thomas Edison, di ba? Tama ba, Thomas Edison? Yung light bulb, hindi yung LED ba? Alam ko si Thomas Edison yun eh. Check na lang natin mamaya kung tama o mali. Ha? Kala ko minsan sabi natin si Thomas Edison. Sabi natin, sige yung bumbilya galing kay Thomas Edison. Tama naman, siya yung gumawa nun. Di ba? It takes thousands of trial and error para ma-perfect niya yung nag-iisang light bulb. So sino ang gumawa? Sino ang nag-experiment? Sino yung nag-invento? Thomas Edison. Tama naman. Pero ang tanong, kanino ba galing yung lakas? Kanino ba galing yung raw material para mapaghalo niya yung dalawang element na yun para umilaw yung bumbilya? Kanina ba galing yung lahat ng sangnilikha? Di ba? Ibig sabihin, nag-create ba si Thomas Edison ng panibagong element para paghahaluin niya tapos tsaka magkakaroon ng bumbilya? Di ba hindi naman? Lahat ng resources na galing doon, lahat ng meron doon, yung pinaka-raw materials, saan galing? Sa creation. Sino ba nag-create ng buong sangnilikha? Hindi ba't si Lord? Di ba pag biniligan niyo po in Genesis chapter 1, sabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. Di ba, pag binasa niyo po yung mga sumunod na verse, ano sabi doon? Di ba, si Lord yung nag-create ng araw, ng langit, ng between, ng earth. Even ikaw, kinreate ka ni Lord. Di ba, sabi mo sa katabi mo, kinreate ka ni Lord. Kaya tanong, kanino galing? Sa atin ba? Yes, oo, hindi natin disqualify, hindi natin naalis na tayo yung gumawa, tayo yung nag-exert ng effort. Pero kanino galing lahat ng bagay na yun? Diba? At the end of the day, saan siya babalik? Kay Lord pa rin. Bilang pinaka-main source ng mga bagay na meron
tayo. Sabi ng Psalm chapter 23 verse 1 to 2, sa English po, yung verse 1, sabi rito, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Bakit sinabi ng psalmist, bakit sinabi ni Haring David dito sa verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang? Diba? Tapos pag tingnan niyo po yung verse 1, sabi doon, "He makes me lie down in green pastures, He leads me beside still waters." Ito po yung gusto ko maintindihan nyo. Pag nakakarinig po kayo nung green pastures or luntiang pastulan, ano pa naiisip nyo? Puro damo, puro halaman, di ba? Parang New Zealand yung mga nasa thinking nyo, no? Kasi malawak na damuhan, puro pagka pinabayaan mo yung tupa doon, hayaan mo siya mahinginain. Alam niyo po, ito po yung truth sa Middle East. Kasi sa Middle East yung setting yan nung sinulat ni Haring David. Pag napunta po kayo ng Middle East, kahit tingnan nyo lang sa Google Map, ang lugar po ng Middle East, dry. Bihira po kayong makakita ron ng yung parang sa atin, sa Pilipinas, yung makakita ka ng malawak na damuhan. Puro ang makikita nyo po doon, puro mga mabato, kung hindi mabato, puro buhangin. Tapos, imagine niyo po, sinasabi ni King David, "He makes me lie down in green pastures." Inisip ko, saan ka makakita ng green pastures doon na malawak na lunti ang pastulan na pwede mong hayaan yung tupa doon na manginain? Alam niyo po kung paano po ginagawa ng mga pastol sa time nila, especially ni King David. Nung pinag-aralan namin to, yung during tuwing umaga, may hamog kasi sa kanila Tapos may mga umuusbong na mga damo, may mga umuusbong na mga halaman. Yung pastol, ang ginagawa ng pastol, nililid niya yung tupa or yung kambing doon sa mismong halaman na yun. Kumbaga, yung ginagawa ng pastol, naghahanap siya sa paligid niya kung saan may mga nag-i-sprout na mga halaman or mga damo. Tapos doon niya ililid yung kanyang pastol, yung kanyang pinapastol. Para Para manginain. Kaya nung sinabi ni King David, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down." Ibig sabihin nito, sinasabi niya na si Lord yung aking pastol, si Lord yung naglilid sa akin kung saan yung resources na kailangan ko. Di ba? Ganun po yung image nun. Kasi nung bago-bago ako, akala ko talaga ganyan din. Pero nung pinag-aralan ko yung lugar nung Middle East, saan ka makakahanap ng green na lugar dun? Puro tuyo yun, tsaka puro mabato. And ganun yung sinasabi ng mga study. Kaya nung sinasabi ni King David, malinaw sa kanya na si Lord yung pinanggalingan ng lahat ng bagay sa kanya. Tignan niyo po, sabi sa verse 2, "He makes me." Sino yung He? Si Lord. He makes me lie down saan? Sa green pastures. Si Lord yung nagdadala sa akin saan? Sa luntiang pastulan. Siya yung nagpapahimlay sa akin. Saan pa? He leads me beside what? Still waters. Dun sa mga sa mga patubig. Kasi kung hindi ako nagkakamali, yung mga tupa po, takot po sila dun sa tunog. Kumbaga, pag may narinig sila kagad na tunog ng malakas or something rustling, tumatakbo kagad sila, especially sa tubig. So kaya kung wala silang pastol na mag-aakay sa kanila dun sa batis or sa tubig na pwede silang uminom, hindi sila lalapit dun. So kaya pag tingnan natin, ganyan po kaganda yung Psalm 23. Bakit sinabi ni King David yan? Ibig sabihin, malinaw sa kanya na lahat ng bagay na meron sa kanya, ultimo iinumin niya, ultimo kakainin niya, ultimo susuotin niya, kanino galing? Kay Lord. Kaya di ba, pag tingnan niyo minsan, pag inugat-ugat niyo yung mga bagay-bagay sa buhay ninyo, kanino ba galing? Sino ba pinagmulan? Ano ba yung reason? Sino nag-aalaw ng mga bagay na to? Si Lord. Amen po. Next, sabi ng 1 Corinthians chapter 8, verse 9, sabi rito sa Tagalog, "Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya nabubuhay tayo." Diba? Tanong nyo, highlight ko na po dyan. Sabi ron, ang Ama ang lumikha ng lahat ng bagay at sabi doon, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Sa Diyos Ama and even po sa ating Panginoong Hesus. Pag binalikan niyo yung Genesis chapter 1, balikan po natin ulit yun. Sabi doon, di ba, in the beginning, the Word, wala daw form yung earth. And yung spirit ng ating Panginoong Hesus, nag-hover, parang nandun daw sa ibabaw ng tubig. Tapos tsaka nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng buong creation. Sa pamamagitan ng salita. And sabi ng John chapter 1, di ba sinabi doon,
nung pasimula, naroon na ang salita. At sino daw po ang salita? Ang ating Panginoong Isus. At ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. So malinaw po yung nakatotohanan ng Bible. Kasi bakit? Ano tinuturo sa atin ng mundo? Yung Big Bang Theory. Alam mo yung Big Bang Theory? Sabi nila na bigla na lang daw may sumabog at some point sa time, tapos biglang na-create lahat ng bagay. Kaya sabi po namin, minsan di ako naniniwala dun sa sumabog. Halimbawa may sumabog, ano po nangyayari? Di ba? Maingay, kaguluhan. Di ba? Nung bagong taon, although tuwa tayo sa mga fireworks na lumilipad eh. Pero paano po pag sa inyo po bumagsak yun? Tapos nasunog yung ano man yung pwedeng masunog sa inyo. Di ba? Kumbaga hindi rin siya talaga totally, bigla na lang may sumabog na tsaka naayos yung lahat. Parang sabi nila natural order daw. Hindi eh. Kung maintindihan niyo po yung sinasabi ng Bible, maintindihan niyo po yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nag-create ng lahat ng bagay. At sabi doon, ang Lord din po yung nagsusustain sa lahat ng bagay. Yun nga lang, mahirap kasi intindihin ng mga tao yun. Kasi bakit? Paano nila intindihin? Yung iba hindi naman naniniwala sa Diyos. Kung hindi man naniniwala sa Diyos, nire-reject nila si Lord. Di ba, paano ka maniniwala? Kaya nga sabi ng Hebrews, di ba? Para maniwala ka na ginawa ng Diyos yung lahat ng sangnilikha, kailangan may pananampalataya ka. Kung wala kang pananampalataya, mahirap na paniwalaan na, si Lord ba gumawa niyan? Sige nga, kung talagang totoo ang Diyos, gawin niya nga to. Gawin niya to. Tapos ito, talagang magpakita siya sa akin. Di ba, bisa ganun eh. Especially yung mga medyo, tawag lang, mga skeptic, yung mga medyo atheist. Kasi bakit? Ganun din po ako dati. Sabi ko, sige nga, talaga, kung totoong may Diyos, gawin niya nga to, gawin niya to. Ang hiling ko lang na, sabi ko, kung talagang totoong may Diyos, ayusin niya yung buhay namin. Well, although tagal ko rin po naghahanap kung paano ayusin yung buhay namin. Pero sino po yung nakaayos? Si Lord. Kaya po naniniwala ko ngayon eh. Kung meron pa mas naniniwala dito sa atin, nananampalataya. Ako nananampalataya kasi bakit? Ginawa ng Diyos yung bagay na hindi ko kayang gawin. And marami pong bagay sa buhay natin na hindi natin kayang gawin, na kayang gawin ni Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo na si Lord yung pinagmumulan ng lahat ng bagay? Diba? Halimbawa, sabi, paano yun? Siguro, pilosopo usapan na lang. Paano yun? Kailangan ko ng pera, may 1 million ba na babagsak mula sa langit, tapos tatama sa akin? Minsan, biroan namin yung dati Kailangan ko ng isang sakong bigas, may babagsak ba? Pag yung isang sakong bigas na yun, bumagsak sa'yo, ano pa mangyayari sa'yo? No? Pwede ma-injured ka pa. Madadaganan ka pa. Imagine niyo po, minsan mga pilosopong bagay na iniisip natin. Pero ang tanong ko po, kayo na ba galing yung trabaho natin? Sino ba nagsusustain ng lakas na meron tayo? Alam niyo ba na even pag gumising kayo sa umaga, biyaya na po ng Lord yun? Di ba? Marami pong mga namamatay, hindi na nagigising kinabukasan na. Pero tayo, nabubuhay pa rin na. Kaya nga po yung pagagising natin every morning, biyaya po ng Lord yun eh. Kaya wag niyo pong tinatake for granted na nagising ako ngayong umaga, balik na naman sa trabaho. Hindi eh. Lahat po yun biyaya ni Lord. And may reason si Lord, bakit niya po ginagawa yun. Hebrews chapter 2 verse 10. Ano po sabi dito? Sabi sa Hebrews chapter 2 verse 10, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. So ito po yung truth ng Bible. Sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon, makakapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Isa po ito sa reason bakit po tayo nakakilala kay Lord. Para po yung mga tao, saan po? Makasama po natin sa langit. Di ba kaya nga isa sa goal, lagi po namin sinasama sa prayer yung mga families natin. Bakit? Kasi para makasama natin yung pamilya natin saan? Sa church. Hindi lang sa church. Para pag bumalik si Lord, saan natin sila makakasama? Sa langit din. Di ba? Minsan sabi nung mga kapatiran dati, nagagawa ko mag-share sa labas. Di ba, minsan, di tayo naiiyak mag-share doon sa sa street evangelism, yung kung na-experience po yung magkakatok-katok kayo ng bahay, tapos pwede po ba namin kayo ipag-pray, pwede po ba namin i-share sa inyo yung Word of God. Di ba, pero minsan po, ang isa sa pagkukulang natin, di natin ma-share yung salita ng Diyos saan? Sa kapamilya po natin. Kasi bakit? Una, nahihiya tayo. Pangalawa, alam nung mga kasama natin sa bahay, yung buhay natin. Share-sharean mo ko ng Word of God, ikaw nga wala nababago sa buhay mo. Diba? Kaya doon pa lang minsan, sumasablay na po yung patotoo natin.
Pero isa pong bagay na alam ko, kung talagang nanampalataya po kayo kay Lord, naintindihan niyo po yung kanyang salita, may nabago po sa atin. Yan po yung pinakamalinaw nun. And ang isa po sa pinakauna magpapatotoo nun, yung mga kasama po natin sa bahay. Now, balik tayo rito. Sabi doon, naka-highlight, Diyos, ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at nangangalaga sa lahat ng bagay. Sa English version, yung naka-highlight na yan, sabi dyan, yung pakinex na lang po. Yung nakalagay dyan is the God that supplies or si Lord na nagbibigay. Isa po ito sa gusto ko maintindihan nyo. Si Lord yung source, hindi lang siya yung source, siya rin yung nagsusustain nung lahat ng bagay. Kumbaga, sabi nung isang author, magkaroon lang daw po ng 1 inch na yung earth lumayo sa sun, ano daw po mangyayari sa atin? Magiging sobrang lamig daw po ng mundo. Pero kung 1 inch naman daw po tayo, di pala 1 inch, I think 1 cm lang siguro yun. 1 cm na lumapit tayo doon papunta sa sun, magiging sobrang init nung mundo. And isa po yun sa truth ng Bible. Kasi bakit? Kasi si Lord yung nag-create ng lahat ng bagay, siya rin yung nagsusustain nito. Actually, nung pinag-aralan namin sa Christology, ito yung study about kay Jesus, especially before pa daw siya mag-exist sa, bago pa siya ipanganak. Si Lord, si Jesus, nasa Old Testament na. Ano ginagawa ni Lord? Nag-create ng universe. Ano pa ginagawa ni Jesus? Nagsusustain ng lahat ng bagay. Diba? Siya yung nag-create, siya yung nagsusustain, at lahat ng bagay na to para sa Kanya. Kaya nga pag binabasa niyo po yung New Testament, yung Old Testament, ang lagi pong tungo saan? Kanino? Kay Lord. Kay Jesus. Bakit papunta lagi sa Kanya yung glory? Bakit lagi papunta sa Kanya yung karangalan, yung Kanyang kaluwalhatian? Kasi lahat naman na to, nangyayari, nagkakaroon, dahil kanino? Kay Lord pa rin. Di ba kaya po alam niyo po, hindi po masama na kapag kami nangyari po sa buhay natin. Pasalamatan po natin si Lord. Pero kung may hindi pa rin po nangyaring maganda sa buhay natin, ang tanongin natin, Lord, ano yung tinuturo mo sa mga bagay na to na naranasan ko? Kasi may purpose si Lord eh. Unless na lang kung kasalanan. Or talagang matigas yung ulo mo. So may purpose din si Lord doon. Kaya hindi nawawalan lagi ng trabaho si Lord eh. Di ba sabi nung kanta ni Gary V, ano ba yun? Yung natutulog daw po ba ang Diyos? Sa palagi niyo ba natutulog ba si Lord? Ba hindi natutulog si Lord. Although nag-rest lang siya nung ika-7th day, nung creation, pero hindi siya natutulog. Di ba sabi ng mga paniniwala, pagka Biyernes Santo daw, especially pag Holy Week, di ba? Patay daw ang Diyos. Paano namatay si Lord? Tapos na nga siyang mamatay eh. Di ba sabi ng Bible, after niya mamatay, sa 3 araw, siya'y nabuhay na ulit. At after niya mabuhay, umakyat siya saan? Sa langit. At sabi ng Bible, si Kristo ay nasaan daw? Nasa kanan ng trono ng Diyos. Di ba? Kaya nga po minsan kailangan po natin talagang basahin yung Bible. Kasi pag hindi natin binasa yung Biblia, hindi po natin maintindihan itong mga bagay na ito. Baka ano lang pinapaniwalaan natin. Baka yung sabi-sabi lang nung katabi mo na yan. Sabi mo sa katabi mo na yan, wag ko ano pinagsasabi mo ha. Sabi mo naman sa kabila, wag ko ano kasi pinaniniwalaan mo. Di ba? Baka may kung ano pa po tayong mga pinaniniwalaan sa buhay natin. Mahirap yun. Second, pangalawang puntos, Christ is the sustainer, not you. Yan. O, halimbawa, balikan natin dun sa kanina ang logic or analogy. Ikaw yung gumawa, yes, ikaw naman yung gumawa. Ikaw yung nagpakahirap, yes, ikaw naman yung nagpakahirap. Ikaw rin yung nagsusustain. Tama naman yan. Effort mo yun, ginagawa mo yun. Pero babalik ko po yung tanong, sa palagay nyo ba, kanino talaga galing lahat ng bagay na meron tayo? Diba? Sino nagsusustain ng buhay natin? Ikaw ba? Ako ba? O si Lord? Sino yung reason bakit natin nagagawa yung mga bagay na nagagawa natin? Ikaw ba? O si Lord? Diba yun po yung mga agad ng tanong dun eh. Kasi minsan, akala natin, tayo na lang yung nagpapakahirap ng mga bagay na ginagawa natin. Tayo na lang yung nagsusustain ng mga bagay na sinusustain natin. Pero ang tanong, tayo nga ba talaga? Or si Lord talaga yung nagsusustain sa atin? Although simula pa lang naman ng taon. Pero minsan kasi di ba linya yan eh, na yung pagod na ako sa buhay ko. Diba, hirap na ako. Tingnan niyo po ulit yung katabi niya na yan. Mukha bang pagod yan? Mukha bang hirap yan? Mukhang puyat lang kasi kulang sa tulog. Saan galing yan kagabi? Di ba? Pero gusto ko po maintindihan, kaya ba nagagaling yung kalakasan? Babalikan pa rin natin si Lord. Sa verse po natin, for from Him,
and through Him, sa pamamagitan niya. 1 Peter chapter 4, verse 11. Ano po sabi doon? Sabi rito, tignan niyo po, sa Tagalog, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. So di ba, makita niyo po, at the end of the day, kayo na pa rin po babalik yung glory. Kay Lord pa rin. Pero dito, hinighlight ko lang po rito, sabi rito, yung bawat daw po nangangaral, salita ng Diyos yung kanyang ipangaral, yung bawat naglilingkod, dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo. Sa English, paki-next po. Yan, sabi diyan, as one who serves by the strength that God supplies. Dito pala yung supply, sorry. Na-advance ako kanina. Pero dito sabi rito, kanino ba naggagaling yung kalakasan natin? Diba? Kay Lord. Diba sinabi ng Bible, by the strength that God supplies. Especially sa ating po mga naglilingkod sa Panginoon, nagsaserve, ginagamit sa church, nag-evangelize, mga workers. Alam ko po hindi madali na maglingkod sa Panginoon. Naintindihan po natin yan kasi minsan darating yung point na pagod ka na, exhausted ka na, minsan puyat ka pa, tapos yung kasama mo pa sa ministry, di ba? Ang dami pang sasabihin sa'yo na hindi maganda. Diba sabi, imbis na encourage mo ko, nadi-discourage tuloy ako. Minsan ganun eh. Or minsan naman, hindi lang sa atin, sa buhay natin, di ba? Kung parents po kayo, di ba? Tapos yung, kayo po, sa mga asawa, di ba? Pagod na pagod ka katrabaho, tapos pag-uwi ng bahay, problema pa yung aabutan. Di ba? Nakakasabi ng iba, umay naman tong buhay na to. Hindi, may bago ngayon eh. Yung yung sa linya ng mga kabataan, aray ko, pakak, di ba? Alam niyo, no? Di ba? Hirap ka na sa buhay ko. Tapos ano pa? Aray ko, grabe naman. Di ba? Bakit ganun? Alam niyo po, pag yung mga bagay lang na pangit yung lagi natin tinitingnan, mahihirapan lang po tayo, malulungkot tayo eh. Kaya nga po sabi dito ni Peter, sabi niya, di ba, kung tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, ay pangaral natin, salita ng Diyos. Kung tayo ay naglilingkod, ano po yung maglingkod tayo. Pero yung kalakasan po, yung strength na gamitin natin, mula kay Lord. Ngayon, paano natin malalaman yun? Paano ka magkakaroon ng strength? Alam niyo po, isang bagay lang po yung alam ko para dumating man tayo sa time na tayo ay napapagod, nanghihina, isang bagay lang po yung alam ko na kailangan po ninyong balikan na. Tanungin niyo po sa akin, ano? Sige po, tanungin niyo po, ano? Yung purpose niyo po, bakit kayo naglilingkod? Yung tawag nila dyan minsan, yung why. Bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo? Kasi pag binilikan niyo po yun, doon niyo maintindihan, bakit ko nga ba ginagawa itong bagay na to? Diba? Sa English, why am I doing this? Tama ba yung grammar? Bakit ko ginagawa itong bagay na to? Kasi kung maintindihan niyo po, bakit yung ginagawa yung isang bagay, kahit pa paano, may encourage po kayo ulit eh. Pero kung naintindihan niyo po na ginagawa niyo yung bagay na yun para kay Lord, mas lalo po kayong may encourage. Kasi bakit? Kayo na ba galing encouragement? Sa tao ba? Sa katabi mo ba? Sa co-minister mo ba? Hindi naman. Even sabi ng Bible, I think sa Thessalonians to di ba? In the God of encouragement. Di ba? Yung Diyos na nagbibigay, nagpapalakas ang ating kalooban. Kay Lord din galing. Kanino galing yung kaligayahan, kagalakan? Kanino galing yung lakas na meron tayo? Kay Lord din. Di ba? Gusto ko maintindihan na sana, sa lahat mo na ginagawa natin, whether in ministry or sa buhay ng dito, maintindihan mo natin na lahat ng bagay, galing kay Lord. At hindi lang siya galing kay Lord, si Lord din yung nagsusustain. Si Lord din yung nagsusupply noon para po sa atin. At sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, sa Tagalog sabi dito, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas. Sino daw po? Si Jesucristo. At sa pagkakilala sa Kanyang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Ito pa, sa English, sabi dyan, nakahilit naman but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Alam mo, napakalaga po yun habang tayo nasa pananampalataya, lumalago po tayo. Mahirap po sa isang Kristiyano yung stagnant. Alam po yung stagnant. Alam mo kung stagnant? Diba yung hindi ka na lumago, hindi ka rin naman din
lumiit. Hindi ko makuha yung term ng sa akin. Kasi naman na lumago eh. Diba, hindi ka naman din nag-grow. Hindi ka naman tumaas, hindi ka naman bumaba. Nasa gitna ka lang. Mahirap yun eh. Kasi bakit? Ang isa pong Kristiyano, hanggat maaari po, tayo pong mga mananampalataya, ang buhay po natin, laging pa move forward. Hindi pa backward, hindi tayo pabalik. Diba? Wala, sabi ko sabihan ng mga matatanda, wala pong tumakan ng paurong. Diba? Wala pong tumakan na pabalik. May nakita mo ba kayo gano'n? Kasi wala ka puti yung buhok mo, tapos habang tumatanda ka, pabili ka ng pabili, di ba? Hindi naman gano'n eh. Pero nakatalo mo na yan, baby face lang yan, pero hindi yan baby face lang yan, maganda na tingnan yan, pero hindi siya, di ba, wala pa sa akin tumakan ng paurong. Ano na daw po yung umuurong sa atin? Minsan yung ugali, yung character, yung attitude. Bakit? Kasi instead na habang tumatanda tayo, nagmamature tayo, pero bakit daw minsan pag tumatanda, parang mas naging bugnutin, parang mas naging maikli yung pasensya. Diba, naalala ko si Pastor Ruben eh. Sabi niya, yung mga matatanda daw, dapat hindi daw mas naging bugnutin eh. Diba, dapat daw mas naging makudawain, mas mahaba yung pasensya. Kasi minsan, kahit daw po, hindi niya daw yun eh. Sige, hindi mo na lang kasi matanda na. Maikli na yung pasensya. Sabi ni Pastor Ruben na, hindi dapat gano'n. Kung tayo ay nasa Panginoon, dapat mas lumalawak daw po yung pag-unawa natin, mas lumalawak yung pag-ibig natin. Kasi bakit? Kaya nga ako sabi niya, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Isang bagay na alam ko kapag lumalago po tayo sa pananampalataya at saka sa kaalam kay Lord, mas alam ko kung dumadami yung bagay na gusto natin gawin. Mas alam ko dumarami yung bagay na gusto natin ma-achieve para sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi po yung natutunan ko eh. Kami po ni Jojo, saan si Jojo ko? Kami ni Jojo, nag-aaral po kami sa Bible School. And alam niyo po, isa sa bagay na pinupush sa akin, kapag habang nag-aaral ka sa Bible School, habang nag-aaral ka ng Word of God, dapat hindi ka nagiging tamad. Di ba dapat mas nagkakaroon na ng burden sa puso mo? Ano ba yung pinapagawa talaga sa akin ni Lord? Ano ba yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa para sa Panginoon? Ano ba talaga yung pagkatawag sa akin ni Lord? Hindi yung, okay, may evangelism tayo. Sige, kayo na lang. Pero hindi ka nag-aaral sa Bible School. Hindi. Basta pag-aaral lang gagawin ko, okay na ako. Hindi. Kapag lumalago po yung pagkakilala natin kay Lord, mas lumalago po yung pag-ibig natin. Naalala niyo po yung shinare ni Pastor last week, yung sinabi ni John, dahil sa panibagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Pero sabi niya, hindi ito bagong utos, dati na to. Tama naman eh. Dati po yun kasi bakit? During Old Testament, sinabi na yun, nasa utosan ng mga Hudyo yun love the Lord your God with all your heart, mind, strength, and love your neighbor just as tulad ng pag-ibig mo sa sarili. Pero bakit sinabi ni John na panibagong utos yun? Although luma na. Kasi naging bago siya kasi may naging example. Naging bago siya kasi may nagpangani sa atin ng pag-ibig. Sino? Si Lord, si Jesus. Diba? Sabi ko, nung namatay siya sa krus, nung tinubos siya tayo sa ating mga kasalanan, pinagdaman niya sa atin yung pag-ibig. Pinagdaman niya sa atin yung pagpapatawad. Ngayon, babalik po ko sa lahat yung tinatanong sa inyo. Naranasan niyo ba talaga yung pag-ibig ng Diyos? Naranasan niyo po ba talaga yung pagpapatawad ng Diyos? Kasi kung naranasan po natin, ano po ginagawa natin? Lagi po gano'n. Hanggang lumalago po tayo sa pag-ibig, lumalago tayo sa pananampalataya, nagmamature po tayo, ano po yung ginagawa natin? Or baka meron naman po talaga tayong ginagawa. Hindi nga lang maganda. Tawagin po sa akin kung ano yun. Tingnan niyo po ano, paano na ako mabuhay? Sabi ko, ano yun? Di, matigas po yung ulo natin. Tingnan niyo kami na baka matigas yung ulo mo. Baka may sinasabi sa iyo sa Lord na, huwag mong gawin ito. Eh, ginagawa mo. Sinasabi nila, ito gawin mo, hindi mo naman ginagawa. O ano makawag sa atin doon? Masunurin mo kayo, obedient mo kayo, di ba hindi matigas ang ulo? Baka ganun din po tayo. Kaya pag lumalago tayo kayo, hindi tayo lumalago, hindi tayo lumamature. Kasi bakit? Di natin sinusunod si Lord. Pero dito, may kita natin na si Lord yung nagsusustain sa atin, si Lord yung nagpapagro sa atin, pag sumusunod po tayo. O sabihin mo sa katabi mo, matuto kang sumunod ha. Yan. Romans chapter 11 verse 29, yung nabagit ko kanina. Sabi dito, for the gifts and calling of God are irrevocable.
yung pagkatawag at yung kaloob po ng Diyos, hindi niya po yun binabawi. So, di ba, halimbawa, ganito, may dapat yung bigyan kayo ng regalo. Alam, sabihin na natin, bigyan ko ng sama. Si Jojo na si Jojo. Halimbawa si Jojo, ibibigay na po ang gift kay Jojo. Bibigyan siya ng bagong t-shirt. Kasi bagay ko bagay sa kanya yun. Sabi ko, Jo, ito, bibigay ko sana sa alumin na ito. Ito mati yung time nag-away kami. Di ba, namiss ako kay Jojo. Hindi ko na ibibigay ito sa kanya, tatago ko na lang. Minsan po, ganun yung pananaw natin eh. Na, hindi na kami okay, hindi na tayo okay, hindi ko nabibigay sa inyo yung regalo ko. Alam niyo po si Lord, hindi ganun. Kung ano po yung pagkatawag sa inyo ni Lord, kung ano po yung pinagkaloob sa inyo ni Lord, simula pa lang po, yun na yun. Hindi binabawi ni Lord. Kaya di ba po binigyan po natin yung context ng passage natin na, di ba hindi naman tinatawid ng Lord yung Israelita eh. Although yes, matigas yung ulo ng mga Israelita, matigas yung ulo ng mga Hudyo, pero sila pa rin yung bayan pinili ng Diyos. Sila pa rin yung minamahal ni Lord. Now, tingnan niyo po ulit yung katabi niya na yan. Tingnan niyo. Sabihin mo, kahit gano'ng tigas ang ulo mo, mahal ka pa rin ni Lord. Kasi ganun po si Lord eh. Di naman siya nagbabago eh. Sa palagay niya nagbabago si Lord sa mga ginagawa niya, sa kanyang sinasabi. Hindi eh. Sabi di ba ng Hebrews chapter 13, verse 8, ano doon? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nagbago ba si Lord? Hindi. Sabi ng Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Diba? Kung ano yung sinabi niya, kanyang tutuparin na. Kaya nga po yung gusto kong maintindihan, makita ninyo eh. Ganun po, kalawak yung pag-ibig ng Diyos. Ganun din po kalawak yung katutuhan ng Lord eh. Hindi mo maintindihan na. Diba kayo po ba naintindihan nyo? Bakit yung nakakilala ng Lord? Diba? Lalo po sinasabi sa inyo, ako hindi ko maintindihan, bakit ako pinili ni Lord? Bakit po ako nagsasalita sa harapan niyo? Well, in fact, pag binilikan niyo po ako years ago, hindi niyo naman ako papatayo dito sa harapan niyo, hindi magsasalita. Gusto niyo po palit tayo. Diba? Kayo yung magsalita nito, ako yung makikinig. Gusto tinitiro ko si Ipe, pero ako sabi ko, pero tapos na to. Tapos sa'yo ako na yun. Ikaw lang ako yung mag-share yung bukas. Big, ikaw na lang, ayaw nyo po yun. Bakit? Kasi ano po dito ang tinawag ni Lord. Eh, alam niyo po, kahit, ito yung pagkatawag sa akin, kahit ano po mangyari, sila pa rin yung nagsusustain sa akin. Kahapon nga ako sa pupuyin sa kapatiran. Diba, this week po, na Australia na si Abby. Tapos nung Wednesday, nadali naman ako, tinakapasok po ako ng Thursday hanggang Friday morning. So, inanuman po natin ito sa biyaya ng Manilod, tumalin. Alam niyo po, every time na tatayo po ako sa harapan ninyo, hindi po ako tumatayo sa harapan niyo para lang pasayahin kayo, patawarin kayo, i-share yung gulot kayo. Tumatayo po ako sa harapan ng Diyos. Lahat po ng bagay na tinuro namin sa harapan ninyo, kami yung mananagot sa Panginoon. At the same time, yung pagkatawag po ni Lord, siya po yung tumawag nun. Ang prayer ko, sabi ko, Lord, kung kalooban niyo po talaga na mag-preach ako ngayong Sunday, pagalingin niyo po. Kasi pagka hindi po ako pinagaling Lord, pumapalit ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, pabalik ko muna kasi pinagaling pa ako. Eh hindi, Friday nung hapon, wala, bumalik ako. Ay sabi ko kahapon, wala, kahapon, magaling na ako. Di naman sa no choice. Pero sabi ko kasi yun yung dinidig mo kay Lord eh. No, hindi ko kasi nasabi na para pagano tayo, taya para kang papato na, Lord, sige, pag di mo ko ginawa, di na kamayan para tayo sa hindi eh. Kung naiintindihan niyo po yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon, naiintindihan niyo po yung pinapagawa sa inyo ng Lord, pwede mo kayo mag-pag-deal sa kanya eh. And alam niyo po, hindi po ako nagkakamali. Mag 4 years na mula ngayon, nung muli po kami nagkakamali sa preaching. And ever since, ang prayer ko, Lord, hindi ako papapalit ng pastor. Hindi ako papasab sa unless kailangan kailangan. So kaya ano yung po, every time, ilang beses pa nangyayari tayo, pag ako yung preacher ng Sunday, lagi ang dami nangyayari, alam mo kung bakit ganun Pero sa ating po kasi tingnan natin bilang spiritual battle, marami pong ginagawa sa Satan para ang ng kalooban nila. Hindi sa nga po, Saturday, nilang pa ako, sakit pa ako, kaya na lang sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Kung hindi mo pagagalingin, hindi mo ako palalakasin na, kung di mo nakalooban na mag-preach ako, huwag niya na po ako pagalingin. Kasi bakit? Kasi ibig sabihin, hindi na ako tinatawag ni Lord doon. Or baka, may pagkukulang ako, may kasalanan ako, kailangan ko i-repent ni Lord. Eh wala eh. Pinapagaling tayo ni Lord. Sabi wala talaga akong choice eh. Alam niyo po, ganun din po sa buhay niyo, ganun din po sa buhay natin.
Kung may pinapagawa sa inyo si Lord, may pagkatawag sa inyo si Lord, hindi niyo po matatakasan yun. Wala po kayong magagawa doon. Kakainin po kayo ng balyena. Ay, balyena, malaking isda. Diba, nararamdaman ko si Jonas, sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka sa Nineveh. Sabi ni Jonas, hindi ako pupunta ron. Kasi bakit? Ang pinapagawa sa kanila, Lord, i-preach mo yung repentance sa kanila, magsisi sila tumalungkot sa kasalanan. Ano ginawa ni Jonas? Papunta Nineveh dito. Pumunta siya doon. Di ba? Tapos nung nangyari sa kanya, di ba? Sumakay siya ng barko, binigyo sila, tapos nung ulit, kinakain siya ng malaking isda. So hindi po balyena yun, walang sinabi yung Bible, sabi lang malaking isda. Tapos, nag-pray siya kay Lord, nag-repent siya, after 3 days, itilabas siya ng balyena saan? Malapit din sa Nineveh. So ginawa niya yung pinapagawa sa kanya ni Lord. So kaya sabihin mo sa katabi mo na yun, kakainin ka ng malaking isda. Kung ayaw mo sumunod kay Lord. Kasi alam niyo kung bakit? May kasabihan po tayo eh. If it is God's will, ulit ito po if it God's will, it's God's will. Sino yung magsisustain? Sino yung magbibigay ng strength sa inyo? Sino yung tutulong sa inyo? Hindi po kayo mababayaan ni Lord. Diba? Alam niyo po, isa po sa dagdag ko na lang po. Isa po sa prayer ko, nung nag-pray ko nila paso dito, nung sabi namin, next sa pastor, alam po ang prayer ko, sabi ko, Lord, ayusin ko lang yung pamilya ko. Tapos kahit saan mo ako tawagin, susunod ako. Ginawa na rin, ayos niya. Ayun, okay sila mama, okay yung mga kapatid namin. Hindi ko naman sinasabi smooth 100%. Pero okay. Kasi sabi ko, Lord, ano magagawin ko? Tatambay, titigasan ko yung ulo ko. Wala din ako mangyayari. Yung pag-ibig mo gusto mo maintindihan ninyo. Kung si Lord po yung tumawag sa inyo, si Lord po yung nagbigay ng gift sa inyo, gagawin ni Lord yun. Si Lord po yung magsasustain sa inyo. Alam niyo lang po ano yung pagkatawag nyo, ano yung calling nyo, ano yung gift ninyo. And hayaan po si Lord yung tumulong po sa inyo. And doon po natin mas maunawaan. Di na pa na maunawaan. Di ba natin maunawaan, pero mas mamamanga po tayo sa ginagawa ni Lord. Amen? Pinakahuli, Christ is the end, not you. Lagi niyo po tatandaan yan. Ang pinaka-end game, ang pinaka-end goal ng buhay natin si Lord. Kung may nagkasala sa inyo, may kaaway kayo, hindi po kayo yung end. Si Lord. Wait lang. Yan lang po ang tubig. Pinakahuli. Kasi bakit? Isa po sa truth ng Bible. At the end of the day, kailan po tayo babalik kay Lord. At the end of this life, kailan tayo babalik kay Lord. Mamimili lang po kayo kung paano kayo haharap kay Lord. Bilang anak niya or bilang kaparusahan niya. Yun lang po yun. Wala nang hocus-pocus, wala nang ibang patay pwede magpilitan. Diba bakit? Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27 to 28, alam mo nalagay ko yun. Yan. Sabi nito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. So wala pa nag-reincarnate na tao, wala po nabubuhay ulit sa ibang kaanyuan. Sabi nito, minsan lang mamatay ang tao at pagkatapos ay pag-uumog. Harap po tayo lahat kay Lord. It's either the white throne judgment or the judgment seat of Christ. And next, sabi sa 28, kaya di naman, si Kristo yung isa lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. At sabi dyan, siya yung muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan. Hindi naman po babalik si Lord para ihandog ulit sa ating mga kasalanan. Katulad ng ginagawa ng Old Testament. Ba't po, sabi nito, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya pag tingnan niyo po, sino yung end natin? Kaya tayo babalik kay Lord pa rin. Tumakas naman kay Lord, umalis naman kay Lord, kaya ka babalik. Kay Lord pa rin. Yun nga, namamili ka. Nananampalataya ka o hindi. Kasama ka ni Lord o hindi. Diba sabi ni King Solomon, nung sinulat niya yung mga karan, diba? Ang lahat daw po ng bagay sa mundo, walang kabuluhan. Sabi na sa chapter 1, verse 2 na Ecclesiastes, diba? Walang kabuluhan. Diba? Eh, sinulat ni King Solomon yan, nung end ng buhay niya. Naranasan niya maging mayaman, naranasan
naranasan niyang maging sikat, diba? Naranasan niyang maging maraming asawa. Pero ano sabi niya nung uli, nung dulo, diba? Walang kaguluhan na itong bagay eh. Ano ba purpose ng buhay ko na to? Ano ba reason ng buhay ko na to? Diba ikaw, para kanino ka mo nabubuhay? Para kanino ka gumigising sa araw-araw? Ano ginagawa mo? Sabi ng Mark chapter 8, diba? Ano mapapala ng tao? Makapagtala niya lahat ng bagay. Mapapahamak naman yung kanyang kaluluwa. Ano po mapapala ng buhay natin kung makapagtala natin lahat? Yumaman ka man, lumadaman ka rin mo, diba? Mapakasawa mo man yung pinakapagandang babae sa paligid mo, di ba? At ano po mapapala natin? Sa palagay niyo po ba, ito po, tanong ko po kayo, sa palagay niyo ba, kapag ka nagkaroon kayo ng malaking amount ng pera, kasasolve lahat ng problema ninyo? Siguro makatanong ko na yun dito eh. Pero ano ba sabihin natin, binigyan kayo ni Sandy ko ng isang maleta, yung mga ganun. Sa palagay niyo ba, masasolve lahat ng problema ninyo? Sabi niyo ba, baka madali kasi hanapan ako ng computer din. Halimbawa na, sabihin natin, may magbigay sa'yo ng 100 million. Sa palagay niyo ba masasolve lahat ng problema ninyo? Hindi. Yung mga problema na financially pwede. Kasi bakit? Pwede mo bayad ng utang, di ba? Pabili mo yung bagay na gusto mong bilhin, bumili ka ng ari-arian. Pwede yun eh. Mabibili mo yun eh. Financially. Pero paano ko lahat ng problema niyo, makakaresolve ka ninyo? Paano po yung problema ninyo sa asawa ninyo? Paano yung problema ninyo sa anak ninyo? Paano yung problema mo sa katabi mo? Di ba? Tinong katabi mo yan. May problema mo yan. Di ba sa palagay ko, ano sa resolve ba yan? Sa'yo mo, mabiyak kita 10,000 para sa'yo. Buti na tayo. Sa palagay niyo ba, para resolve ng pera, lahat mo ng problema natin? Hindi. Di ba dito sinabi ng Bible eh? Ano, sapagat ano mapapala ng isang tao, makapagtanong niya ang buong daigdig, ngunit papahamak naman ang kanyang sarili. Sabi doon sa next verse, diba? Ano ang maibabayad ng tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Diba? Alam po, minsan malungkot din maging mayaman. Kasi alam po, may kilala akong mga mayayaman, mga gilin yung pera. Bakit? Broken family. Magulo yung kanilang tahanan, kanilang buhay. May kilala po tayo na sikat na artista dati, maraming pera, galing sa linya ng mga politiko. Diba? Even pera, hindi siya mapagaling. Diba nakikita niyo po, naiintindihan niyo? Bakit gano'n? Tayo, simpleng tao lang. Pero kilala natin si Lord. Diba? Lahat ng bagay, parang tayo na, sabi na parang nanalo sa Lord. Hindi nanalo sa Lord. Diba? Pero nakilala natin si Lord. Nanampalataya tayo sa Kanya tayo umaasa. Diba sapat na yun eh? Hindi ba dahil sa wala tayong blessing eh? Diba ang dami natin blessing eh? Try niyo po, gawin niyo po assignment. Siguro this year, magtatanong na lang ako. Maglista po kayo ng 1,000 ng blessing na natanggap ninyo. Siguro try po ninyo, no? Kasi ginawa ko pa yun sa mga last time. Sabi ko, pagbalik ko po next time, may pa-assignment ako sa kanila. Sabi ko, assignment po ninyo. Pagbalik ko next time, tatanong-tanong po ako kung ano yung sagot ko dito sa sinabi ko. So, siguro try niyo po, magtatanong-tanong na ako this year. Kung sino po yung papatanin niyo, papalan po kayo. So, try niyo po, magsulat po kayo ng 1,000, 1,000 na bagay na papapalan na tanggap ninyo. Try niyo po, para makita ko namin ano ba talaga yung papalan tanggap namin. Kasi minsan akala natin dapat material na bagay lang, financial na, achievement na, yun pa talaga yung meaning ng buhay. Paano yung after ng buhay na to? Paano yung buhay after sa langit? Naiisip po ba natin yan? Diba minsan naisip natin, paano yung future ko, paano yung buhay ko, paano yung pamilya ko, paano yung mga anak ko, paano yung mga apo ko. Paano po kayo? Paano kayo sa harapan ni Lord? Paano kung pag-uwi na kayo paano kung pag-ahap na kayo kay Kristo? Yun po yung pinakamahalaga. Kasi yun walang hanggan. Dito po, ilang taon tayo bubuhay? 50, 60, 70, 80. Pag pinagpala ka po ni Lord, dapat ka pa ng 90, 100. Pinakamahabang na buhay sa Bible, 900 plus. Hindi ako nagkakamali, si Methuselah. Di ba? Imagine niyo po. Gano'n lang po kayo yung buhay natin para sayahin natin. Hindi natin ibigay pa kay Lord.
Gano'n po kaikli yung buhay natin para makita natin na ang lahat ng bagay na to galing kay Lord, sa pamamagitan ni Lord, at para kay Lord pa rin. Diba? Gano'n po kaikli yung buhay natin. At sana po yung na-realize na po ngayong umaga. Pinakahuling tanong na lang po, sabi na isang tanong dito, what is the purpose of man? Ano yung purpose ng buhay mo? Ano yung purpose mo? Ano yung purpose ko? Ano yung purpose natin? Sabi dyan, to glorify God and to enjoy Him forever. Lagi niyo po tatandaan yan. Ano yung purpose ng buhay ko? Bakit ako nandito? Para pangalan si Lord. Diba? Bakit po pa tayo? Diba? Bakit di pa tayo kinuha ni Lord last year? Diba? To glorify Him and to enjoy Him forever. Kaya lagi namin sinasabi nito, kung hindi niyo po na-enjoy yung Bible reading, hindi niyo po ma-enjoy yung langit. Kung hindi niyo po na-enjoy yung worship service, yung pakikinig ng sermon, hindi niyo po ma-enjoy yung langit. Di ba, imagine niyo po, minsan may naprood ako isang joke sabi, paano pag uwi na tayo sa langit? Tapos, na-meet mo si Abraham. Diba? Kasi natin na Abraham, bro, nabasa mo ba yung sinabi na sa Bible na ginawa mo? Ano yun? ano ginawa mo? Yung ginawa kay Isaac, yung pananampalataya mo. Hindi ko nabasa. Para sa Bible yun, di ba? Wala pag na-meet yung si Samson. Although hindi, pag nila naman ito. Di ba, na-meet yung mga mananampalataya ng una. Sila Daniel, diba? Sila Isaiah, sila Jeremias. Paano pag nandito sila? Tapos sinalubo kayo sa pagpasok nyo sa langit, diba? Pero sa nabasa mo ba yung sinabi ko? Paano pag nandito yung tikman ng cross? Yung nanampalataya kay Lord, yung nakapako sa krus. Diba? Paano po? Ano po, isa na dapat sa naging kagalakan ng ating mga mananampalataya, yung mamunta sa langit. Kasi bakit? Kasi doon naman din yung destination natin Pero meron po tayong purpose dito sa mundo. Bakit po tayo nandito? At sabi dyan, diba, to glorify God and to enjoy Him forever. And pinakauli na lang po, dito po ako mag-end sa quotation na to. Sabi ni Warren Wiersbe. Sabi niya dyan, no human being can fully know the mind of the Lord. Totoo po yun. Wala pong kahit na sinong tao yung kaya umintindi, umunawa, maintindihan talaga natin fully yung iniisip ng Panginoon. At sabi rito, and the more we study His ways, the more doon po lang pinag-aaralan natin yung kanyang pamamaraan, the more we offer Him praise. Diba? The more na mas lumalago po tayo sa pananampalataya, the more na mas nakikilala natin sa Lord, the more po na mas nakikindahan natin, the more na mas nabibili tayo ng papuli sa Kanya, the more na mas mag-glorify natin si Lord. Diba kaya nga po yung buhay natin, hindi po ito tungkol sa'yo. Hindi po ito tungkol sa achievement ko, sa ginawa ko. Diba? Minsan sinasabi ng iba, yung 2026, para sa akin to. Diba? Hatihan niyo naman kami kung para sa inyo po yung 2026. Huwag na po makinig Pero hindi po ito tungkol sa inyo Hindi ito tungkol sa mga bagay na ma-achieve mo this year. Hindi ito tungkol sa mga bagay na matatanggap mo this year. Tungkol to kung paano kasi gusto ng Word, paano pinagawin ng Word yung lahat ng pangailangan. At the same time, paano ito mag-e-end sa pagpupuli ng Lord. Amen po? Tayo po lahat po kayo. Alam niyo po ang prayer ko po. Para po sa inyo. Mas makilala po natin si Lord. Kasi alam niyo po, the more na mas nakikilala natin si Lord, the more na mas naunawaan po natin siya, the more na mas na-encounter po natin, naranasan po natin yung kanyang mga salita, the more na mas nalalim po tayo sa Lord. And lahat po ng bagay na mangyayari sa atin, lalo tayo babalik doon Sino yung pinagagalingan, kanino siya galing, sino yung nagsusustain, paano ito nangyayari, at kanino ito babalik Napakalaga po lagi na lagi natin ibigay ng Lord. Diba? Maganda man yung nangyari sa inyo, gusto mo mag-Lord salamat. Hindi man maganda yung nangyari sa inyo,
po tayo palapit sa Kanya. Para po masalit natin siyang maranasan. Ininalaw ng Lord na yung mga bagay na yun para at the end of this day, at the end of this life, kailan pa rin tayo babalik, pupulit bumibili ng para sa natin sa Kanya. Amen po. Tayo pala ay mga panalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat Lord sa biyaya niyo po na natanggap. At Lord, sa inyo po itinataas ang lahat ng bagay na narinig po namin. Ang bawat isa na naririto, ang bawat nakikinig nito, Panginoon. Lord, tumilis ka po sa kanila, Panginoon. Lord, paranasan po nila, Panginoon, paranasan po namin nalito yung mga salita. Marami pong bagay ang nangyayari sa buhay namin, sa bansa namin, sa mundo namin, Panginoon. Minsan, Lord, napapatanong namin na hindi namin din makakaya itong mga bagay na ito, Diyos. Pero Lord, hindi mo po namin maunawaan na pero isang bagay lang po yung nilalakit sa Panginoon. Isang bagay lang po yung inihilit namin sa inyo, Diyos. Lord, iparanas po sa amin, Panginoon. Yung pag-ibig na nagmumula sa inyo, yung kagalakan, yung kapayapaan. Lord, iparanas po sa amin, Lord, yung pagtitiwala, O Diyos. Na ano man po yung paranasan namin, ano man po yung pagdaanan namin, Panginoon. Sa taon na ito, Panginoon. Lord, hindi po kami malayo sa inyo, hindi po kami tumalikod. Bagos Lord, mas matatag po yung mananampalataya namin, Panginoon. Mas alam po kami magtiwala, mananampalataya. Mas alam po kami lumalik po, Diyos. Mas alam po kami mag-grow sa inyong Panginoon. Makilala ka po namin, maranasan na namin, O Diyos. Lord, hindi po ito tungkol sa edad namin. Hindi po ito tungkol, Lord, sa ano pa po yung kantungan na kaya namin i-accept. Pero Lord, yung makilala ka po namin na yung maranasan po namin, Panginoon, yung maunawaan namin, Lord, yung lawak ng pag-ibig na ginawa niyo po, Panginoon, kung bakit niyo po kami dinubos sa krus, kung bakit ka po namatay sa krus, Panginoon, upang tubusin yung aming mga kasalanan. Lord, yun lang po sa na para maintindihan, para maunawaan namin, Lord, yung lahat ng pag-ibig niyo po sa amin. Maintindihan po namin, Panginoon, kung gaano niyo po iniibig yung bawat sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin yung pranas po sa bawat isa. Lord, yung karangalan, yung palawalatian, hindi po mapunta sa amin, hindi sa inyo po, Diyos. Lord, sa lahat po ng mga pangangailangan ng inyong mga anak, katulad po ng narinig namin sa umaga na ito, mag-realize sa amin, Lord, ikaw po yung nagpo-provide, ikaw po yung source nito, Panginoon. Yung karutungan, yung kalakasan, yung kagalingan, Panginoon. Lalo po sa mga kapatid po namin may mga sakit na karamdaman na Lord, sa pangalan po na aming Panginoong Isus, amin po ang inaangking, Lord, yung kagalingan, yung kalakasan na mula sa inyong Panginoon. Lord, sa mga nangailangan ng complete healing, Lord, sa pangalan po na aming Panginoong Isus, sa inyo po namin sila tinataas, Panginoon. Lord, ito man po ay upo, sipon, trangkaso, o malubang karamdaman, Panginoon. Lord, sa pangalan po na aming Panginoong Isus, inakit po namin yung kagalingan na nagmumula po sa inyong Diyos. Lord, kung naman po ay karunungan, kailangan namin ng karunungan, hindi lang, Lord, sa inyong mga salita, especially sa inyong mga salita, Panginoon, at sa mga ginagawa po namin sa trabaho, sa pag-aaral, Panginoon. Lord, ikaw po yung magkaloob ng mga sa inyong mga anak. Lord, ikaw naman po ay pinansyal na pangangailangan. Lord, ikaw po yung provide nito, Diyos, sa mga nag-aaral, nagtrabaho, sa mga nag-business, Panginoon. Lord, ikaw po yung provide nito, Diyos. And Lord, hindi lang yung Panginoon. Kundi Lord, maintindihan namin, maunawaan namin, maranasan namin, Panginoon, dahil po rin po yung pagsusustain ng mga bagay na ito, Diyos. Lord, hindi lang po kami dumating sa point na kapag naranasan namin itong mga pagpapala na ito, ay makalimutan na po namin, Panginoon. Kundi Lord, nagbigay namin sa inyo yung pagpapala, ay yung parangal, yung kalawalatian, yung papuri, Panginoon. Hindi po namin makalimutan, Lord, na kung gaano po kami kainit sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Lord, maingat din po kami, mas mainit po kami, Panginoon, kapag na-provide na ito pa, Lord, yung mga prayers namin, Panginoon. Lord, salamat po sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na pagpapala ay maranasan ng inyong mga anak sa bawat isa na namin ito. Yung pag-ibig, kawalakan, kapayapaan,
tugunan sa aming mga dalangin. Lord, ayaw po inangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Salamat, Lord, patuloy na namin pinupulit at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa tulong sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.